Magandang linggo sa inyong lahat. Nakapagpahinga ba ho kayo? Sana po nakapagpahinga kayo. Abay, nanood ba kayo ng Miss Universe? Abay, mabuti na lang nakapasok tayo sa top 10, no? At saka alam nyo, kahit hindi tayo nanalo, talaga namang yung performance nitong si Michelle Marquez D, no? Talaga namang napakagaling. So para na rin tayong nanalo, no? Alam mo, kakaibang estilo ni Michelle Marquez D, no? Para siyang futuristic ang dating, pati dun sa kanyang mga sinuot na damit at saka yung kanyang buhok. Hindi siya traditional na mukhang Cinderella. No? Siya yung mukhang forward-looking. No? At syempre, may mga tao na gusto yan, pero syempre, traditional pa rin yung mga nanalo. Nakita niyo naman si Miss Nicaragua. Pero alam niyo, sabi ko, kung hindi man mananalo si Michelle D, gusto kong manalo si Nicaragua. Ayaw ko kay Thailand. Ewan ko ba kung bakit ayaw ko kay Thailand kasi parang hina-hype nila masyado si Thailand. At saka parang kung siya nanalo, parang masagwa naman kasi may-ari ng Miss Universe sa kauna-unang pagkakataon ay Thai, no? So sabi ko, baka magkaroon ng duda kung si Thailand manalo. So, dalawang beses na ako na nakuhang judge dyan, no? Ng isang, yung sa Miss, ano ba tawag doon? Miss Universe Philippines at saka sa Miss World. Palagi hindi na nanalo yung pambato ko. Pero ito, nanalo yung pambato ko, si Nicaragua. Pero syempre, ang first choice ko si Michelle D. Sabi ko, hindi si Michelle D, si Miss Nicaragua. Pero, ang pag-uusapan natin ay hindi beauty contest. Ang pag-uusapan natin, sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya. Well, ito po babasahin ko kung sino siya. Ang pangalan po niya ay si Judge Hener Hito. Okay? G-I-T-O. Mukha naman pong magaling siya. Kung babasahin niyo yung artikulo na sinulat ng rapper sa kanya, syempre, con todo puri. No? Siya ay nag-aral sa University of Batangas Political Science at sa San Sebastian College of Law. Siya ay merong Masters of Law sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila at summa cum laude, Doctor of Civil Laws ng UST. Siya din ay nagtrabaho sa Senado at mula siyang naging West ay naging awardee ng Judicial Excellence Award, no, para bilang isang most outstanding regional trial court judge. Pero bago natin sabihin kung sino talaga si Judge Hino, alalahanin natin bakit ba siya naging judge. Kaya naging judge siya kasi yung judge dati ni si Romeo Buenaventura ay nag-inhibit. Si Romeo Buenaventura, siya yung unang nag-deny ng motion for bail. So pinagkait niya yung pagkalaya ni Leila de Lima. Pinalitan siya nito. Bakit ba na-inhibit itong unang judge? Di umano, yung kapatid pala niya isa dun sa abogado na nag-draft ng affidavit ni Ronnie Dayan na dinadawit nga itong si Leila de Lima. So, ang sabi naman ni judge, di naman niya alam na kliyente ng kapatid niya yan, no? So, hindi siya nag-inhibit. Pero nung nag-file ng formal motion na mag-inhibit, nag-inhibit siya. Kaya nagkaroon ng motion for reconsideration. Ngayon, itong motion for reconsideration, ginarant nitong bagong judge, no? At yun na nga po, no? Maraming mga pumupuri, marami rin bumabatikos. Ang aking position lang po dyan ay yung implikasyon doon sa mga testigo sa hukuman na baka naman dahil bumabali-balentong yung mga testigo dyan, baka mamaya ay isipin ng mga testigo okay lang magsinungaling. Pero meron akong tanong kay Judge Hener Hito, G-I-T-O. Bagamat ang sinulat niyang eskwelahan na pinagtapusan niya ng law ay ang San Sebastian College o University. Ito palang si Judge Hito ay nagsimula na kanyang law school sa San Beda. At siya pala ay naging paboritong estudyante sa Persons and Family Relations ni Leila de Lima. Ang tanong ko, isinapubliko ba ni Judge Hito yung nakaraan niyang kasaysayan na siya ay naging paboritong estudyante ni Leila de Lima sa San Beda College of Law? Kasi parang pareho rin yan nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, na hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Dayan, Ronnie Dayan, no? So sa akin, hindi ko naman sinasabi na siguro pumanig itong judge. Pero in fairness, dapat napag-alaman
o binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, pang ilang taon ko na nagtuturo. Siguro 20 years na ako nagtuturo ng batas. No? 15 years full-time sa UP. Siyempre, magkakaroon ka ng espesyal na relasyon sa iyong mga estudyante, lalo na kung paborito mo. Ako, lahat ng paborito ko hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Hindi ko talaga nakakalimutan yan. Kasi pag magaling, magaling. At hanggang ngayon, meron kaming mga professional relationship. Nagko-collaborate kami dun sa mga paborito ko mga estudyante. Ang sa akin lang, dapat pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. E paano ngayon? Lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima matapos niyang palayain si Leila de Lima. O diba, may mga question na itatanong, bakit itinago? Baka naman hindi itinago. Baka naman isinapubliko niya yan at baka sinabihan ng mga public prosecutors. Ang tanong, bakit naman ang mga public prosecutors, kung sinabihan sila, bakit sila hindi nag-object? Pero sa akin, valid na ground yon para mag-inhibit ng isang judge kasi iba talaga ang relasyon ng isang law professor sa kanyang paboritong estudyante. Well, dapat po marinig natin naman ang panig ni Judge Hito tsaka ni Leila de Lima. Kumpirmahin lang po nila na naging teacher at estudyante sila sa San Beda Law. Kasi wala naman siguro nag-isip sa relasyon na yan kasi parang hindi natapos si Judge sa San Beda at lumipat na po ng San Sebastian. Well, yan naman po ay tanong lang. Hindi ko po sinisiraan si Judge. Pero ang tinatanong ko lang is, kumpirmado ko po na naging estudyante siya ni Leila de Lima. Ang tanong lang, pinagbigay alam ba niya ito sa mga partido sa kaso? Dahil kung hindi, yan po ay dahilan para siguro magpa-inhibit na naman kay Judge at mag-file na naman ng motion for reconsideration doon sa order na nag-grant ng kanyang petition for bail. Kasi tandaan po natin, yung decision niya is on motion for reconsideration. E meron naman po sigurong karapatan ang mga lawyer ng gobyerno na mag-motion for reconsideration din. Ngayong lumalabas na itong relasyon ng judge at ni Leila de Lima. Yun lang naman po ang sa akin. Hindi ko po sinasabi na merong bad faith dyan, pero meron po ako ngayon judge ha. Abay, may pumasok na abogado doon na bilang abogado ng defense. Sabi ko nga, sino kaya ito na parang napakangkampanting pumasok? Pero si judge, pinagbigay alam in open court. Itong pumapasok na abogadong ito ay dating branch public prosecutor ng hukumang ito. Eh ako naman, hindi ako nabahala doon kasi naniniwala naman ako doon sa pagiging patas ng judge. At nakikita naman sa kanyang aktwasyon ngayon na talagang patas naman siya kahit naging branch prosecutor pa niya yung aking kalaban sa kaso na counsel for the defense. So sa akin lang naman po, kung napagbigay alam, kasalanan po yan ng mga public prosecutors. Bakit hindi pa rin sila nagpa-inhibit? No? Eh samantalang yung dating judge, nag-inhibit nga dahil yung kapatid pala niya ay naging abogado ng Ronnie Dayan. Nagtatanong lang naman po. Kayo po, agree ba kayo na dapat na isinapubliko ni judge ang kanyang relasyon kay Leila de Lima? Well, text po kayo at babasahin po natin ang inyong mga text. Tignan po natin kung anong reaksyon ng ating mga texters. Giovanni Coachelli, ano ba nga mga grounds para mag-inhibit ang mga hurado attorney? O siyempre, kahit anong basahin po yan, na magkakaroon ng question sa kanilang pagiging patas. Yun po ang dapat na makonsiderang ground para sa inhibition. Yun lang naman po yun. Okay? Maraming salamat. Si Marichu Villanueva, isn't it too late for that revelation now that ex-Senator de Lima had been released na? Well, sa akin naman po, kung hindi alam ng mga public prosecutors yan, kung hindi pa naman po nakakalipas ang 15 days, parang 10 days na nga ngayon, ewan ko ba, mula nung ako naging politiko, nabobo ko sa rules, no? 10 or 15 days yan, pwede naman po silang mag-motion for reconsideration kasi hindi pa naman sila nag-motion for reconsideration. Nung unang motion nga, denied. So ito po ngayon, motion for reconsideration. Pwede pang mag-motion for reconsideration ang prosecution at mag-file din ng petition for inhibition. Si George Michael Cancino, magbabago po ba ang desisyon ng judge kung mapapatunayan na may relasyon siya kay Leila de Lima as favorite student siya si de Lima? Well, posible naman po. Siyempre po, hindi natin pwedeng pangunahan ng West, pero mas mabuti na pong maging patas para walang kaduda-duda sa isipan ng publiko. Diba po? Yun lang naman ang hiningi natin para mabura ang lahat ng pagdududa-duda ng mga taong bayan. Okay? Tapos si Eric Rosales, may evidence na nakawala pa, same lang sa mga member ng NPA,
puro absuelto ang kaso. Well, hindi naman po siguro dahil marami rin naman pong mga NPA na nasisentensyahan. Andrew Tate, kasama yan sa kasunduan ng USA kay PBBM para sa destabilization plot kay VP Sara at Duterte. Ay ako, medyo medyo malalim na po yan. Hindi ko po alam kung ano pong katotohanan dyan. Nick Babaren Andoy. Hello, Attorney Roque. I'm not agree. Alam naman ng mamamayan na may kasalanan siya sa batas. Nakipagsayaw pa nga ang batas para lang sa mahirap. Ayun, nakipagsayaw po nga ang batas para lang sa mahirap. Okay, maraming salamat, Nick Andoy. Si Boss Bell, paano ngayon na? Pwede kasuhan si Judge? Pwede ibalik si De Lima sa kulungan? Well, kung magpa-file po ng motion for reconsideration at kung marireconsider yung order, pwede po siyang maibalik sa kulungan. Now, ang nangyari po doon kay Judge Buenaventura, kinasuhan po ng kampo ni Leila De Lima dahil nga daw po hindi reveal na yung kapatid niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan. Okay, so Roberto Ocampo, Leila is living testament, living in lies. Hindi po natin alam talaga kung anong katotohanan, talagang tanging Panginoon lang po makakalam ng katotohanan dyan, pero sa ngayon po, ang aking iniiwasan ay yung magkaroon ng duda ang taong bayan, ngayong lumabas na mayroon palang relasyon yung judge at si Leila De Lima. Gorgonia Triviana, ano bang planado na lahat yan ng administrasyon? Hindi ko po alam kung talagang planado yan ng administrasyon. Pero malalaman po yan dahil bukas tatawagan ko si Secretary Remulla at sasabihin ko, huy, favorite student pala si Judge ni Leila De Lima sa Persons and Family Relations. So sabihin mo yan sa mga fiscal mo at mag-file a motion for reconsideration. Donna O. Crescencia, di ba po na-bail ang drug case, Attorney Roque? Di po na-bail ang drug case. Well, yun nga po, kapag malakas ang ebidensya, hindi dapat po nakaka-bail. Yun po. Ang bail naman po ay a matter of right kung hindi po siya heinous crime at kung mahina pong ebidensya. John Henrik Guerra, Attorney, may chance po ba na SC na lang ang humawak ng kaso? Wala po, kasi ang SC po ay trier of law lamang, hindi po siya trier of facts. Talagang trabaho po yan ng Regional Trial Court. Boss Bell, have you called the attention of the prosecutors? Well, bukas na bukas po si Justice Secretary Boying Remulla ay tatawagan ko. Kaklase po kasi nila mismong tumawag sa akin eh. Sa ayaw nga lang magpakilala. Pero siyempre, marami namang kaklase yan. Lalabas at lalabas naman po yan. Marichu Villanueva, would not that MR make X and De Lima make more her appear politically persecuted? Well, tingin ko Marichu, hindi. Kasi yun nga po, hindi ko alam kung pinagbigay alam ni Judge yung relasyon niya kay Leila De Lima. But I think dapat pinagbigay alam niya yan sa public prosecutors dahil nasa public prosecutors yan kung magpa-file sila ng motion for inhibition. Paul Jan Alaman Olila, ano po ang mangyayari sa mga testigo? Well, sa akin po, yung mga bumabaliktad na testigo, dapat po yan maparusahan. Dahil krimen po ang pagsisinungaling sa hukuman, lalong-lalo na sa criminal case. Okay? Lesberg, ang kaso ni De Lima ay the same sa kaso ng anak ni Boying. Pinahina ng prosecutor ang kaso kaya't na-dismiss. Boying's and nakabail si De Lima. Well, hindi naman po siguro. Well, ewan ko po, hindi ko po alam kung ano yung kaso ng anak ni Boying. Pero nagtataka po talaga ako doon dahil yung kaso naman po ni anak ni Seth Boying, pinadalhan siya. Ang hirap naman po, kahit sinong pwedeng padala. No? Wala naman tayong magagawa dyan. No? Kung bigla na lang sa mail, merong mail para sa atin, hindi natin alam kung anong laman. Yun lang po. Okay? Si John V. Villa, Attorney, good PM, greetings from Qatar. Hindi kami papayag na makalabas si Leila De Lima, anong salaysay. Puro kasinungalingan, but we believe the first statement and the recantation dahil ito po pwede na may pera issue, no? Or may intention na gaganti to PRD. May basbas yan sa executive or kay BBM, nasa bungango galing from Leila De Lima. Hindi ko po alam. Pero sa tingin ko naman po, ang gusto ko lang malaman is, alam ba ng mga public prosecutors yan? Dahil kung hindi, may basehan sila para mag-reconsider at para magpa-inhibit dito sa judge na ito. Okay? PJ Tagle Cuartero, ano po ba ang kailangan patunayan sa kaso ni De Lima? Lahat na siya tinuturo. Well, yun din po paniniwala ko, mahigit 10 ang mga testigong tumistigo sa kanya, miski nagbaliktaran yung mga yon, ang sabi ng Korte Suprema, huwag paniwalaan ang pagbabaliktad na testigo or ang bumaliktad na testigo kasi po pwedeng natakot o nabili. Korte Suprema po ang nagsabi niya. June Palaganas, disagree po ako, Attorney, nakakasama ng loob naman yan, mainstream media na naman ang mangingibabaw ngayon na pressure nila pati judicial system natin. Well, hindi naman po. Kaya po itong maganda naman sa malayang
pananalita. No? Miski tayo po ay hamak lamang na ordinaryong mamamayan dahil meron pong Facebook, nailalabas naman po natin mga katotohanan na napupulot natin. Di ba? Marlon, sa wakas, nakahabol din sa live mo, attorney. Good evening po. Always watching your episodes, watching from Bergamo, Italy. Mabuhay ka. Wow! Hindi pa ako nakakarating sa Bergamo. Maganda kaya dyan, Marlon. Minsan nga, padala mo ako ng mga TV, ng pictures. Si TV, nakakalungkot po na malamang ang hustisya natin ay may kinikilingan. Kaya po importante, laninawin lang kung pinagbigay alam ito sa mga public prosecutors para mawala yung alinlangan na baka hindi naging patas. No? John V. Villa, if lagi na lang may recant mga testigo, what a dirt and shameful ang justice system. I'm so sad. Yan po sinabi ng Korte Suprema. Kaya dapat hindi pinaniniwalaan ang mga bumaliktad ng testigo kasi nga po parang pinaglalaroon lamang yung sagradong pagtestimonya sa harap ng ating mga hukuman. Okay? Amadito Morante, Laila de Lima has not been released but she's on bail pending her release as a free woman. She will be sent back to prison if convicted on her last charge. Ito po yan. Pero kung hindi po mabago yung desisyon to grant her bail, ibig sabihin, nagkaroon na ng assessment ang judge at pwede naman po talagang gumawa ng ganyang assessment na mahina po ang ebidensya laban sa kanya. Okay. La story, Piteri, dapat ang judges may delikadesa para hindi pagdududahan. Hindi ko naman po sinasabi yan, wala siyang delikadesa. Ang tinatanong ko lang, pinagbigay alam ba niya sa public prosecutors? Dahil ito isang bagay na dapat pinagbigay alam niya sa public prosecutors. Parang ginawa po nung judge ko, no? Na daddy kong branch prosecutor yan dito. So kung gusto mong ipanghibit ako, mag-inhibit ka. Pero ewan ko po kung nangyari yun dahil hindi naman po ako humaharap dyan sa kasong yan. Mimi Josh Balakuit, it is indeed regrettable that recently our Secretary of Justice was even publicly informed that the country has fair judiciary. Sec. Boying Remulla should investigate first prior disclosing such short of praising the judiciary system in our country. Mabuhay ka, Atty. Harry Roque. Sa akin naman po, talagang gumagana po ang mga hukuman natin. At ito po nga ang dahilan kung bakit sinasabi ko na hindi dapat maghimasok ang International Criminal Court dahil nung tayo po ay naging miyembro naman ng ICC, ang sabi natin ng ICC ay court of last resort lamang, hindi siya court of first instance. Siyempre, ang court of first instance ay mga hukuman pa rin ng Pilipinas. Okay, meron pa pala, Sheila Palapala, hindi naman po makukulong si De Lima kung hindi strong ang evidence. Tapos nakalaya dahil student pala. Paano kung malaman ni Remulla at wala pa ding ginawa? Well, bahala na po maghusga ang taong bayan. Basta ako pinagbigay alam ko na at itatawag ko pa po sa kanya personal bukas. Diego Juan, para sa bayan, PBM seem to be ignoring the cry of the people. What can we do to demand him talk on what's going on with the unit team? Why not have a town hall meeting like Q&A with him? Sana parliamentary tayo. Naku, kung parliamentary po tayo, naku, talagang si Speaker Romualdez ang magiging Prime Minister. Ganun po talaga. Kapag ang mga distrito, mga members of parliament, yung mga kongresistang boboto, siyempre, kung sino yung pinakatrapo, yun ang mananalo. Vladimir Kurgitov, Spox Harry Roque, lagi ako nanonood sa vlog, klarong panloloko na yan sa ating hustisya. Hindi pa naman po. Gusto ko lang malaman kung pinagbigay alam niya. At ngayong alam na ng mga public prosecutors, po pwede naman sila mag-file ng inhibition at another motion for reconsideration. PJ Tagle Cuartero, we need you, Attorney Harry Roque, in the Senate, always here to support you. Well, okay na po ako dito bilang isang pribadong mamamayan ngayon. Kuya Nick, all cases po ba ni Judge yung nag-dismiss? Hindi pa naman po na-dismiss. Nag-issue lang po siya ng order na pinapayagang magpiyansa si Leila de Lima. Yan po ay isang konklusyon na mahina na ebidensya laban sa kanya. Okay, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spox Hour. Alam ko naman pong ako po ay isang has-been na. Pero naririyan pa rin kayo, patuloy na susuporta sa ating Spox Hour. At habang kayo naririyan, narito naman tayo para itaguhit ang katotohanan at para tayo po ay magkaroon ng diskusyon sa mga isyong nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So hanggang muli nating pagkikita, ito po ang inyong Spox ng Bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!